Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong interview ng Bilyonaryo News Channel, video interview to, sa isang economist, Madam Christina Ulang, na nagsabi ang Philippine stock market ay ang pinakamahina sa buong Southeast Asia dahil ang mga foreign investors o mga foreign capitalist, binebenta na nila ang kanilang mga shares dito sa atin, Philippine stock. Dahil nga sa kapalpakan sa gobyernong ito. Okay. Pakinggan natin ang interview. The current market environment, what we are experiencing right now, what are investors getting wrong or right today? Not months from now, but today. Markets are very volatile, so investors are distracted. The foreign investors are out of the market. They're selling the Philippines, selling actually the entire Asia and even Europe. They're into Wall Street. They're into Taiwan that have these themes about defense spending, energy assets, the hydrocarbon exporters, and then the AI. So they're all into it. So the emerging market has been marginalized, and even our currencies has been hit. PISA is the worst performer now in ASEAN. It's negative 10% lower. It's good that we're able to recover now. And then the currency also is negative 5% from the day that this war started. So I think this is the time to really focus on what the future will be. What the forecasters are saying, which is, for instance, the IMF is saying that we will have recovery for 2027 because this war is not gonna last forever. It's time to look beyond the current situation and invest for 2027. And the IMF is saying we're gonna grow 5.8%. We're gonna be, based on a survey of various foreign institutions, financial institutions, we're gonna be the second best performing GDP next year, next to Vietnam. Senator Legarda will be one. Christina, looking at the current... So yan, Christina Ulang, sa ngayon, yan na nga, worst performing market ang Pilipinas. Bakit? Dahil nawawalan na ng tiwala eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin matuldukan ang issue ng korupsyon. Although lately, I hope na tuloy-tuloy ito yung pagsampa nila ng kaso kay Romualdez, yung na freeze ang kanyang mga assets, although, 20 days lang yun. Hindi permanenteng pag-freeze ng assets. May chance pa na mawawala, ma-lift yung freeze order ng Court of Appeals. Kaya alanganin yung hindi pa substantive o hindi pa significant yung nagawa ng gobyernong ito sa laban niya sa korupsyon. Tingnan natin yung desisyon ng Sandigan Bayan doon sa kasong isinampa ng administrasyon kung maisuhan ba ng warrant of arrest si Romualdez. Kung ang ilalagay na warrant of arrest is non-bailable. Yan. At kung ang last na is kung nandito pa ba nga sa Pilipinas si Romualdez. Paano kung nakalabas na? Di wala na. Dalawa na ang hinahabol. So, pag nakalabas na si Romualdez, lalong babagsak ang tiwala ng taong bayan sa administrasyong ito. Dahil wala siyang baka isipin ng iba, pinalayas yan. Ay, script yan. So, very crucial. Ito ngayon, itong kay Romualdez. At ang mga foreign investors they are watching. Kasi sinasabi ng mga negosyante, bago daw nangyari itong flood control scandal, ang dami daw mga foreign investors pumupunta dito para nagtatanong ng business opportunities, paano sila makapagnegosyo. Nung pumutok na itong flood control scandal, wala na. Zero na talaga. Wala nang
nagtatanong man lang o bumibisita. Kaya nga, no wonder, yan, isa na tayo sa pinaka sluggish na economy sa Asia. Last year, 4.6%. Napakababa ang ating economic growth. This year, ang forecast is 3.6 na lang. So hopefully, 2027, kagaya ng sinabi ng economist, Christina Ulang, baka makabawi. Sana nga. Ako, I want this administration na ayusin nila yung pamamahala para ang makikinabang taong bayan eh. Kasi kung tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ekonomiya, tuloy-tuloy ang kapalpakan, ang mga nasa gobyerno, nasa palasyo, hindi sila mapiktuhan. Makakain pa rin sila, baliwala sa kanila ang mga pagbagsak ng ekonomiya. Ang kawawa is yung nasa laylayan. Dahil sila ang magsasuffer. Inflation, lalo na ngayon, nasabayan pa ng krisis sa langis. Mga ilang weeks na, tuloy-tuloy ang pagbaba ng langis. Ngayon, balita, next week, tataas na naman daw. Ano ba yan? Kaya mamaya, bukas, magpapagas up na lang kami. Kasi I don't know kung magkano na naman ang itataas ng krudo o gasolina starting next week. So, basa tayo sa mga comments. Okay. Legacy, according to Auntie Claire. Worst stock market. Pati ang dollar natin. Yung latest na monitor ko, ang peso to dollar exchange rate is umabot na ng 60.4. Wala na. So, in a way, hayahay ang mga OFWs. Kami ring mga vlogger, ito, yung kita natin dito, hayahay din dahil mas mataas ang income ng mga vlogger dahil dollar ang ano eh. But in the long run, wala pa rin. Halos lahat kawawa sa pagbagsak ng ating peso. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung ang natagaan og sin. Salamat kayo gitagaan mi among ato. Balay. Una ni ang itsura sa iyang balay. Maabot na gyud. Ug karon mo na ni ang itsura sa atop ni angkol sa tagaan na Mugiro. So iyero niya gibutangan lang og mga silupin ug apan ang silupin na ay tubig tungod kay gatuluan naman ug ang diri kuan lang gyud trapal lang ang ilang atop. Mupod ni ang ilang atop dinhi sa gawas nga bahin sa ilang abuhan. So gikuan lang unya dinhi lang sa iyot ang ilang lutuanan. Diri lang sa gawas nga bahin ang mga galon, planggana. So lisod gyud ang ilang pagpuyo. Pasin. Unsay mong mesulti ante nga giyatagan mo og sin? Salamat sa Ginoo kay gitagan mi sin nga panalangin. Nga makaatop na gyud mo. Makaatop gid mi. Pila na katuig ante ang inyong balay nga nagantos mo sa ulan? Pila na ni katuig? Pila na ante katuig? Pulo. Napulo na katuig. So lisod gyud ante ang inyong kahimtang ba? Oo. So salamat kayo ante. Salamat sa